Sa umagang ito, for this particular session, I want to talk to you about, nais kong i-share sa inyo muna bilang bahagi ng Orientation Week is magbibigay po ako sa inyo ng 5 puntos on how to maximize our 7-week training course. Kung paano natin ito maximize ika nga, kung paano natin makukuha ang lahat na hindi lamang tayo after ng 7 week ay parang kalahati lang yung nakuha natin. But we want to maximize, isi-share ko sa inyo ang 5 points on how to maximize our 7-week training course. At itong ibabahagi ko sa inyo na ano lang ito, 5 puntos na kapag ginawa natin, these points that I'm gonna be sharing with you are truths that when received from the heart, kapag ito ay tinanggap natin mula sa ating puso, itong mga 5 mga puntos na ito at may apply natin properly, ito ay will definitely will help you maximize or get the most out of this strategic season in your life. Strategic ito, yung season na ito sa buhay natin. So itong mga isi-share ko sa inyo, hindi lamang siya magiging parang ma-maximize natin yung 7 Saturdays natin na magkakasama, pero kung i-apply ninyo yung mga points na isi-share ko sa inyo, yung truths na ito, makakatulong ito ng malaki kahit sa mga churches ninyo. Sa mga churches, iba sa atin from different churches. So, how to maximize your 7-week training course. Number 1, ibibigay ko na siguro, number 1, realize that this 7-week training is part of God's calling on your life. So yun na yung pangunahin para ma-maximize natin, makuha natin yung lahat na dapat nating makuha, ika nga, that we can receive everything that the Lord has for us. Una na, you have to realize na yung 7-week na ito, na training na ito is part of God's calling on your life. Bahagi siya ng pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Right? Alam natin ito na may plano ang Diyos. In fact, nabanggit ko na ito kanina, this is about God's plan for your life. Itong training na ito, binuksan natin ito sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. And the Lord is taking us, dinadala tayo ng Panginoon upang mapangyari ang plano niya sa buhay natin. So ituring natin, first point, ituring natin ito na bahagi ng pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Right? Kasi kung ito ay bahagi ng tawag ng Diyos sa buhay mo, ituturing mo ito, pahalagahan mo. Amen. Hindi ka darating doon sa point, halimbawa na hindi mo na darating ka doon sa kung ito ay tuturing mo na bahagi ito ng plano ng Diyos sa buhay mo, pagkatawag ng Diyos, hindi ka na parang ang attitude mo ay, Lord, gusto ko tawagin mo ako sa susunod na mga panahon. Yung parang gusto natin mangyari sa susunod na mga panahon na, Lord, sana malakaran ko yung plano mo sa buhay ko. Lord, sana malakaran ko yung pagkatawag mo sa buhay ko. Well, ngayon pa lamang ituring na natin na itong 7-week na ito na parang tawag ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo nang hintayin na in the future, ika nga, Lord, gusto kong malakaran ang pagkatawag mo sa buhay ko. Ngayon na, ituring na natin ito na ito ay bahagi ng pagkatawag niya sa buhay mo na dapat mong i-fulfill. Right? So number 1 yun siya. May plano ang Diyos sa buhay mo. At alam natin ito that God has a plan for your life and you have a calling to fulfill. Hindi tayo aksidente, hindi ka aksidente. In fact, natutuwa ako even as tayo ay katulad ng binanggit ko kanina, pinagpipray namin ang bawat isa sa inyo. I've been praying for you. I've been pinapasalamat ko sa Panginoon na ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa sa atin. In fact, alam niyo, maaaring sa iba sa atin, hindi man sa lahat. Sa iba sa atin, maaaring meron kayong naranasan sa buhay niyo, early on sa buhay ninyo, ng mga unang bata-bata pa kayo na parang ang buhay ninyo ay masalimuot, magulo, na parang walang purpose, walang layunin, at maaaring nagtatanong kayo, bakit Panginoon nangyayari sa akin ito? Maaaring merong nangyayari sa inyo, but thank God that God has a plan. Amen? Na kahit na ano pa man ang nangyari sa buhay ninyo dati, tingnan nyo kung nasaan kayo ngayon.
kung paano kayo tinulungan ng Diyos, kung paano ang Diyos ay kumilos at gumawa sa buhay nyo, na ngayon ay parang, kumbaga, parang may tuturing man na basag-basag maaari ang buhay natin dati. Tayo ay kinuha ng Panginoon at parang yung bawat piraso ng buhay natin at muli pa, tayo ay, kumbaga, dinugtong-dugtong. At tayo ay naging maayos sa ngayon na nakakatayo, nakakasamba sa Diyos at meron tayong stability sa ngayon dahilan ang Diyos ay gumawa. Ang Diyos ay may plano sa buhay natin. Amen? Ang Diyos ay may plano sa buhay mo ngayon at may plano siya sa buhay mo. Yun yung patuloy niyang pinangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. In fact, sasabihin ko na yun yung wino-work out niya sa buhay mo. Na ma-realize natin ang pagkatawag niya sa buhay mo, yung plano niya sa buhay mo, ma-realize mo, and then malakaran mo. Doon ka niya dinadala. At ito, again, ay bahagi ng pagkatawag o plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya dapat natin itong i-realize. Lord, I receive this. Tinatanggap ko, Panginoon, ang training na ito, training period na ito, yung 7 Saturday na ito, na Panginoon, ikaw ang tumawag sa akin. Because unless na ma-realize mo yan, hindi mo siya pahahalagahan. Amen? So, para ma-maximize mo, makuha mo lahat. Lord, salamat. Una kasi kapag nare-realize natin ang isang bagay na nagmumula sa Diyos, ipinagpapasalamat siya. Kapag ang isang bagay alam natin na nagmula sa Diyos, pinasasalamat natin ito sa Diyos. At kapag alam natin ang isang bagay na nagmula sa Diyos, hindi natin ito tinitake lightly. Hindi natin siya minamaliit, kundi pinapahalagahan natin. So that is what I want to, na gusto kong ibahagi o i-encourage sa bawat isa sa atin para ma-maximize mo na pagpunta mo dito ay hindi ka parang wala lang. Right? Kumbaga ma-maximize mo ang bawat week, you have to realize, pasalamat mo sa Panginoon, Lord, I thank you for this week. Salamat, Panginoon, na ito ay bahagi ng pagkatawag mo sa buhay ko. Inihahanda mo ako, Panginoon, para sa mga mas malalaki pang bagay na nais mong gawin sa buhay ko. God's plan for your life, ang plano ng Diyos sa buhay natin ay hindi lamang maging relihiyoso, right? But to walk in His perfect plan for your life. So kahit na yung church, pag-church tayo, hindi lang yun yung plano ng Diyos na para tayo a-attend lang every week. Kundi ang nais ng Panginoon sa atin is yung malakaran natin, yung plano ng Diyos. Kasi may plano siya. Sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi siya isang cliche lang din. Hindi lang siya, kumbaga, madalas nating marinig kahit sa Facebook yan siya, di ba? Ipo-post yan siya madalas. Pero hindi lang siya tinatawag na cliche. May plano ang Diyos sa buhay mo. But no, God really has a plan for your life. Kung walang plano ang Diyos sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin, ganun din. Sa buhay ko, for example, kung walang plano ang Diyos sa buhay ko, wala na. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Maaaring nasa Muntinlupa o sa ilalim ng lupa. Right? Kung walang plano ang Diyos. Sa dinanas ko sa buhay. But God has a plan. At nandito ako sa ngayon dahilan sa plano ng Diyos. For I know the plans that I have for you, says the Lord, or declares the Lord, Jeremiah 29:11, plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Hindi natin tatalakayin ng malalim ito, ng masyadong malalim na ang Diyos ay may plano sa buhay mo. Pahapyawan lang natin, but that is one thing that I want you to realize. That God has a plan for your life, and this 7-week training, you have to realize that this is a part of God's calling on your life. Hindi na yung, Lord, kapag tinawag mo ako, Panginoon, gagawin ko ang pagkatawag mo. No, you don't have to wait for that. Right now, pwede mong tanggapin ang plano ng Diyos sa buhay mo, ang pagkatawag ng Diyos sa buhay mo, kung marirealize mo at tatanggapin mo na, Lord, I welcome this 7-week training as a part of your calling on my life. Amen. Amen. God's plan, ang plano ng Diyos, God's plan, in God's plan, there is training involved. Sa plano ng Diyos, meron talaga yan siyang training na involved. Para malakaran natin ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, may nakapaloob yan siya na tinatawag na training. Sabihin niya po, training.
natin? Training. Training. If you will allow, lalagay natin sa screen, if you will allow Him, kung pahihintulutan natin, God will always prepare and position you for a maximum kingdom impact. If you would allow Him, kung pahihintulutan natin ng Panginoon na makakilos sa buhay natin, right? Lagi kanyang i-prepare. God will always prepare and position you for a maximum, sabihin nga po natin yung word na maximum, maximum kingdom impact. So doon kanya, ang bawat isa sa atin ay doon niya tayo dinadala. Maximum kingdom impact base sa pagkatawag niya sa buhay mo. Base sa calling mo, base sa gifting mo. It doesn't really matter kung anong pagkatawag, anong gift, pero dadalhin ka ng Panginoon doon sa place where you have that, yung tinatawag na maximum kingdom impact. Hindi lamang impact. Yung parang impact lang, yung parang wala lang. But God wants, ang buhay ng bawat isa sa atin, nais ng Diyos na meron itong malaking impact na ginagawa sa kaharian ng Diyos. Sa generation natin sa ngayon, ang buhay mo na parang hindi lang tayo nag-i-exist, na parang kabilang lang tayo sa isa sa mga karamihan. Right? So, ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, that we make a difference in the world. Meron tayong influence. Hindi lamang tayo isa sa karamihan. Kaya ang Diyos, halimbawa pag tumawag ang Diyos, when it comes to, for example, discipleship, kapag ang Diyos ay tumatawag, tinatawag niya isang tao, come, follow me. Right? Ang pagkatawag niya yon, tinatanggal niya, inaalis niya mula sa karamihan ang isang tao. Amen. So, hindi na siya ordinaryo. Hindi na siya katulad lamang ng sa karamihan. Pag katulad lang sa karamihan, common yan siya. Common. Subalit kapag ang tao ay tinawag niya, yun yung come, follow me. He's calling that person out of doon sa crowd lang. To be just one, na hindi lang maging kabilang doon sa crowd, but He wants that person to make a difference. Amen. And He wants that person to make an impact in this generation, in the world. 12 disciples, dati 11 sila, dinagdagan ng isa. Sa Acts chapter 12, sa Acts rather, binanggit ang turing sa kanila, ang turing sa kanila, sinabihan silang the people, 12 disciples lang to ang sabi sa kanila, they turned the world upside down. 12 katao. Sinabihan sila that they were turning the world upside down. Why is that? Because they made a difference in the world. Meron silang impact na tinatawag. Sa ngayon, sa buhay natin, sa generation natin sa ngayon, hindi natin alam kung ilang tao na o ilang mananampalataya ang nasa mundong ito. We don't know. I don't know personally. Hindi ko alam. Pero how many Christians, ilang Kristiyano kaya sa generation natin ngayon? Pero ang church ngayon ay parang binabaligtad ng mundo. Tayo yung binabaligtad ng mundo. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Ang ibig ko sabihin na ang paniniwala ng mundo ay pinaniniwalaan na ng church. Na dapat ang paniniwala ng mundo, babaligtarin natin. Paniniwalain natin sila sa paniniwala natin sa Diyos. Amen. Yung prinsipyo, yung pananaw, dapat tayo yung bumabaligtad sa mundo. Amen. Pero sa karamihan ng mga Kristiyano sa ngayon, sa halip na tayo yung bumaligtad sa mundo, tayo yung binabaligtad ng mundo. Ang kaisipan ng mundo ang pumapasok sa church. Ang kaisipan ng mundo ang na-adapt ng church. Na dapat ang mundo ang siyang mag-a-adapt sa pamantayan ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Amen. Sinabi kong lahat ng iyon dahil if you would allow Him, kung pahihintulutan mo ang Diyos, kasi may plano siya sa buhay mo, na ang buhay mo ay makita mo yung purpose mo, na parang hindi ka lang gigising na parang, ay, ito na naman. Right?
If you would allow God, kahit na ang iba sa atin dito, kabataan pa, mabata pa, nag-aaral pa, pero I want you to realize this as early on sa buhay ninyo. That if you would allow Him, kung pahihintulutan mo ang Diyos na gumawa sa buhay mo, He will always prepare you for a maximum kingdom impact. May magagawa ka. Amen. At yan yung pagkatawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po ba? Di ba sinabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Amen. That is who we are. We are the salt of the earth. Well, think about that for a moment. Ang earth ay made of dirt, alabok, lupa. Pero sabi niya, sabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. Ang salt, hindi yan siya galing sa lupa. Iba siya, sangkap, iba. Nanggaling siya sa dagat. Amen. Hindi, ang salt, pwedeng pang-preserve, pwedeng kainin. Lupa, hindi mo pwedeng kainin. Right? Ang sabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. Ibig sabihin, itong earth na ito, yan, alabok, lupa. Kayo, asin. Hindi kayo, iba kayo dyan. Ang sangkap nyo, iba. Hindi kayo yan. Pwede bang kainin yung lupa? Hindi. Ang asin, pwede. Amen. At pwede din ito siyang ipang-preserve. Kayo yan. Hindi kayo alabok. So that is who we are. Kaya lang, we've lost our identity. Who we are. Binaligtad tayo ng sanlibutan. Tinitignan, hinahanap natin ang identity natin kung sino tayo doon kay Google. Amen. Kung anong sinasabi ng, ito yung nararamdaman ko. Ano kaya ako ayon kay Google? Right? So babaligtarin ka ng sanlibutan, magpipresent sila ng ganito ka kasi ganyan ang nararamdaman mo. Amen. But we are the salt of the earth. We are not from earth. We are something else. Amen. At again, tayo ay hindi tayo nandito. Ikaw ay hindi naging Kristiyano para lamang umattend ng church. Hindi ka naging Kristiyano para lang matawag kang Kristiyano. Naging Kristiyano ka, nakakilala ka sa Diyos kasi may plano ang Diyos sa buhay mo. Nais Kanyang gamitin. Una na nais Kanyang mapalapit sa Kanya. Na maranasan mo ang presensya ng Diyos na hindi lamang kathang isip. Amen. Maranasan mo ang Diyos sa buhay mo. Hindi lamang yung sa isip, kundi maranasan mo ang personal na Diyos. Magkaroon ka ng personal na karanasan sa Kanya. And then, malakaran mo kung ano ang plano niya sa generation na ito, sa buhay na ito, na ang mag-consume sa buhay mo, walang iba kundi ang plano ng Diyos. Hindi ang mag-consume sa buhay mo ay trabaho lang ng trabaho. Hello? Hindi ko sinasabing masama ang magtrabaho. Right? Pero sinasabi ko na baka trabaho lang ng trabaho, na wala mo na yung purpose mo. Right? Hindi mo na alam kung kaya mabigat na ang buhay. Kasi puro trabaho. Anyway. But again, if you would allow God, if you will allow Him, God will always prepare and position you for a maximum kingdom impact. Wherever the plan of God leads you today, there is training and further development in preparation for your tomorrow. Ulitin ko ulit, whenever the plan of God leads you today, there is training and further development in preparation for your tomorrow. So, halimbawa, kaya maximizing, how to maximize your training time. Number one, realize that it is part of God's calling for your life. I-realize mo. Kasi kung saan ka man dinadala ng Panginoon sa ngayon, kung na-realize mo yan, kung itinuturing mo kung itinuturing mo na ito ay plano ng Diyos sa buhay mo, hindi lamang kasi sinabi ng asawa ko, kasi nandoon yung kaibigan ko, kasi sinabi ng ganito, but if you realize na ito ay pagkatawag ng Diyos sa buhay mo, right? Pag na-realize mo ito, na ito ay pagkatawag ng Diyos sa buhay mo, marirealize mo na piniprepare ka ng Diyos for a greater tomorrow.
Amen. Wherever the plan of God leads you today, there is training and further development in preparation for your tomorrow. Kung ano man ang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon, ang Diyos ay God sees the end from the beginning. Ganon siya na klase ng Diyos. Ibig sabihin, kapag gumagawa ang Diyos, tinitignan niya muna, God sees the end from the beginning. Bago gumawa ang Diyos, bago niya umpisahan ng isang bagay, tinitignan niya yung katapusan. Right? So tayo, di ba, iba. Pag nagawa na natin ng isang bagay, tinitignan natin kung paano natin inumpisahan. Ang Diyos, pag gumawa ng isang bagay, He sees the end from the beginning. Bago niya umpisahan ng isang bagay, nakita niya na ang kaduluhan nito. Amen. So kung may pagdadalhan ang Diyos sa iyo dito, may pagdadalhan siya, tatawagin ka niya dito. Halimbawa, dito ka pa lang, piniprepare ka na ng Diyos. Ipiprepare ka niya para doon sa inihahanda niya sa iyo dito. Nasusundan po ba ninyo ako? Amen. Marami sa atin, ayaw natin ng preparation, ayaw natin ng training, pero gusto natin, Lord, tawagin mo ako dito. Amen. Lord, gamitin mo ako mightily. Pero hindi mo alam na dito, piniprepare ka ng Lord. Dito sa mga maliliit na bagay na binibigay niya sa'yo. Amen. Yung mga maliliit na bagay, preparation, training. Para doon sa malalaking bagay na ibibigay ng Panginoon sa'yo. Amen. In God's plan, there is always training involved. Kaya kung papahalagahan natin yung mga maliliit na bagay, katulad nito, na kung ituturing natin ito training, Lord, magpapasakop ako sa training na ito. And eventually, yun yung mag-prepare sa'yo na doon mapagkakatiwalaan ka at handa ka na pagbigyan ng Panginoon ng mas malalaking task. Amen po ba? Amen. No matter how far you go in God's plan, gaano ka man sabihin mo, tagal na ako dyan sa plan ni Lord. No matter how far you go in God's plan, you are still being trained for an even greater assignment and impact that lies ahead. So training siya. Kahit na sinasabi ko, even, sa batch ninyo na ito, ulitin ko, needless to say, we've been praying for you. Sa bawat estudyante. Ganon din sa volunteer. Sa volunteer, I believe that this will be, sa bawat isa sa atin, sa mga volunteer, I believe that this will be a training for us for a greater things. Minsan kasi nababaliwalaan natin yung mga maliliit na bagay na pagtitrain sa atin ng Panginoon at ginugusto natin yung mga malalaking bagay. Lord, gamitin mo ako mightily. Right? Lord. Pero ayaw natin magpagamit doon ayaw nating ituring yung mga maliliit na bagay na preparation sa atin. Sabi ni John Maxwell, preparation time is never wasted time. Preparation time is never wasted time. So ito ay parang preparation. At ito ay never na-waste. Preparation time is never wasted time. Kapag nag-prepare ka, amen, hindi yan siya masasayang. Amen. Pag nag-prepare ka, hindi yan siya masasayang. Ano man ang paghahanda na ginagawa mo sa ngayon, sa buhay Kristiyano mo halimbawa, paghahanda mo, yung diligence mo, spiritual diligence, you are preparing. Tapos nag-prepare ka. Pagkatapos, sabihin mo na, one year ang lumipas. But Lord, wala pa yung opportunity. Is never wasted time. Your preparation, never wasted. Preparation time is never wasted time. Kapag piniprepare ka ni Lord, there is something greater that lies ahead before you. Kapag piniprepare ka ng Panginoon, meron siyang pagdadalhan sa iyo. Sabi ni John Maxwell ng ganito, when preparation meets an opportunity, that is what you call success. Preparation meets opportunity. Kapag may opportunity na dumating, prepared ka. Amen. Success yon. Pero pag may dumating na opportunity pero hindi ka prepared, hindi yun success. And most of us, yun yung kalagayan ng karamihan. Kaya madaming mga tao
Madaming mga tao hindi nagsasucceed at kakaunti yung nagsasucceed kasi they don't want to make the preparation, yung effort sa pag-prepare. Wherever God has planned for you to go, you want to be ready when you get there. You will be ready as you submit to the training and development that is in your current assignment from the Lord. So minsan, kahit sa church setup, minamaliit natin yung mga assignment natin. Maliit lang kami. Kakaunti lang kami. Right? Minamaliit lang natin. Madalas yan siya kasi doon yung laman eh. Yung flesh natin, ganun lang. Pero kung makikita mo, kung marirealize mo na ang assignment mo ngayon, preparation for your greater tomorrow, piniprepare ka ni Lord, hindi ka magiging familiar. Iti-take mo siya, i-value mo siya kasi nanggaling sa Diyos. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Some never get to their God-ordained future because they fail to recognize and submit to the training where they are today. Alam natin na may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero marami po ang hindi nalalakaran yung kanilang God-ordained future in the body of Christ. Ang isa sa mga dahilan, because they fail to recognize and submit to the training where they are today. Right? Sa church, maraming mga ganon. Saan man tayo pumunta, kapag hindi natin na-realize yung training, ang kahalagahan niya sa buhay natin. Pag dumating na yung, kasi may pagkatawag talaga ang Panginoon sa buhay natin. Kaya inihahanda niya tayo. Meron tayong gagawin. Amen. Meron kang gagawin. Merong plano ang Diyos sa buhay mo. At ang plano ng Diyos sa buhay mo, natatangi iyan para sa iyo. Walang ibang makagagawa niyan ng kasing husay ng paggawa mo. Kakaiba yan. Ang plano ng Diyos sa buhay mo, parang fingerprint mo yan. Amen. Hello? Lahat tayo may finger. Pero ang fingerprint mo iba. Lahat tayo may gawain, task. Pero yung paggawa mo iba. Amen. Kasi yan yung design ni Lord sa'yo. Kung gagawin mo, halimbawa, isa man sa inyo nandito, gagawin niyo yung ginagawa ko, hindi katulad ng kung paano ako tinawag. At kung hindi rin magiging katulad, hindi ko rin magagaya kayo ng katulad ng kung paano kayo dinisenyo ng Diyos na gawin. Kahit na parehas tayo, halimbawa, nagtuturo ka din, pastor ka din. Amen. Pero iba yung fingerprint mo. Parehas na finger, meron tayo lahat na finger, pero ibang fingerprint. Ibang disenyo ng Diyos sa buhay natin. At lahat ng iyon, nais ng Panginoon na ma-realize natin ang ating full potential sa Diyos. Nais ng Diyos yon. Hinihintay niya tayo actually doon. Pero ang ginagawa ng Diyos, hindi kanya tatawagin doon sa malalaking bagay ng walang preparation. So number 1 again, how to maximize your 7-week training dito sa atin, paano mo ma-maximize, is realize that this is God's part. This is part of God's calling on your life. Training na kailangan ka mag-submit kasi tinitrain ka ni Lord. Amen po ba? Amen. So number 2, para ma-maximize natin yung training natin, look to God and not to man. Tumingin tayo sa Diyos at hindi sa tao. Amen. So, ibig sabihin na ang pananampalataya natin laging nasa Diyos, wala sa tao. Hindi tayo pupunta dito at sasabihin natin, sige nga, pastor, pakita mo nga kung anong kaya mong gawin. Right? Hindi tayo nakatingin sa tao. Kasi kung nakatingin lang tayo sa tao, ang kaya lang ibigay ng tao ang maibibigay sa'yo. Pero kapag tayo tumingin sa Diyos, ibig sabihin ang pananampalataya natin ay nasa Diyos, sa Diyos ka tatanggap. Yung mga bagay na mula sa Diyos ang tatanggapin mo. Amen po ba? Kung nakatingin tayo sa tao, ang mga bagay na magmumula lamang sa tao ang tatanggapin mo. Pero kung titingin ka sa Diyos, ang mga bagay na nagmumula sa Diyos ang tatanggapin mo. Alin ang mas gusto mo?
Ang sabi ng Psalms 145 verse 15, the eyes of all look expectantly to you. Yung you dyan, capital U yan siya. So si Lord yan. The eyes of all look expectantly to you, and you give them their food in due season. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa iyo, na naghihintay, ika nga, expectantly. At kapag tayo ay nakatingin sa Diyos, anong nangyayari? When we look to God, when our faith is in the Lord, He gives. Nagbibigay ang Diyos. Amen. So ang pananampalataya natin, hindi sa tao, never sa tao, ang pananampalataya. Amen. Kahit na sa ating provision, ibig sabihin, yung ating may pangangailangan tayo, halimbawa, na Lord, kailangan ko ng ganito. Financially. Tumingin ka sa Diyos, hindi sa tao. Lagi nating ugaliin sa buhay natin na nakatingin tayo sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Walang magagawa ang tao sa atin. May magagawa man ang tao sa atin, pero limitado yan siya. At hindi tayo dapat na nasasanay na sa tao tayo tumitingin. Halimbawa, titingin ka sa tao, Lord, kailangan ko po ng ganito ngayon. Right? Lord, kailangan ko po ng ganito pera. Halimbawa, 1,000, Lord, kailangan ko 1,000. Lord, hipuin mo si ganito. Ang pananampalataya mo, wala na kay Lord, na sa tao. Pabayaan mo kung paano kikilo si Lord. Basta manampalataya ka sa Kanya. Amen. Huwag na yung parang gamitin mo si ganito kasi may halong manipulation yon. Pagka ganun na ang nangyayari, ang gagawin mo niyan, lalapit ka dun sa tao, nagpipray nga po ako eh. So, meron ng halong manipulation. At alam niyo ang mangyayari, maaaring bigyan ka ng tao. Sabi, yes. Pero hindi na-develop yung faith mo. Ganun pa rin ang gagawin mo sa susunod. So, hindi ka na-develop, ang pananampalataya mo ay hindi na-develop, hindi mo nararanasan yung panalangin na Panginoon, lumalapit ka sa Diyos na mayroong pananampalataya at totoong ang Diyos ay tumugon. Kapag ganun ang nangyayari sa buhay mo, lumalago ka sa pananampalataya. You begin to walk with God. Nararanasan mo siya. Yung provision niya, yung kapangyarihan niya, nararanasan mo. Walang halong manipulation sa tao. So dapat siyang natututunan. Hindi siya automatic na nangyayari. Tayo, dapat lagi tayo nakatingin sa Panginoon. Walang halong manipulation. We look to God. He is our source. Amen. So dito sa atin, ganun din. Sa bawat Sunday, bawat Saturday, tumitingin tayo sa Diyos, hindi sa tao. Alam niyo, ulitin ko ulit, itong mga bagay na sinishare ko sa inyo, kagamit-gamit din ito sa Sunday. Hindi lang ito pang dito. Sa Sunday, subukan ninyo, mag-iiba ang attitude niyo, maging ang attitude ninyo, magbabago agad. Kapag pupunta kayo sa church Sunday, hindi na yung katulad ng dati. Ito na naman, Lord. Sunday na naman. Pahinga ko na sana. Pagbo-volunteer pa. Right. Pag nakatingin ka sa Diyos, mag-iiba na kaagad. Sasabihin mo na, Lord, I thank you for today. This is the day that you have made. Lord, I will rejoice. Salamat, Panginoon, sa plano mo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, na sa worship service namin, sa Sunday service namin, Panginoon, nakatingin ako sa iyo. Lord, I will receive whatever things that I need to receive. Kung kailangan ko ng karunungan, makakatanggap ako, Panginoon, ng karunungan. May ginagawa akong desisyon, Panginoon, gamitin mo ang pastor ko. Right? Gamitin mo siya, Panginoon, na matanggap ko, ma-receive ko yung mula sa salita mo, yung direction na kailangan ko. Right? Amen po ba? And most of the time, kapag gano'n ang attitude natin, halimbawa, pupunta tayo sa church, pupunta tayo, Lord, I'm believing for, nanampalataya ako, Panginoon, ng pera. Lord, makakatanggap ako ng pera sa church. Okay din yon. Pero minsan, alam nyo, hindi pera yung kailangan natin, wisdom. Para gawin yung mga bagay. Amen. Ulitin ko ulit. Minsan, nanampalataya tayong pera. Lord, kailangan ko ng pera. Pero hindi pala pera ang higit nating kailangan.
Kailangan natin ng karunungan ng Diyos. So instead of praying for money, we pray for wisdom. Lord, fill me with the knowledge of your will. Punuin mo ako, puspusin mo ako ng karunungan mo. Amen. So you look to God. When you look to God, you will never be disappointed. When you look to man, you may get disappointed. Look beyond the man. So halimbawa sa atin dito, tumingin tayo, hindi tayo nakatingin sa tao lang. Of course, we honor the gift. Kasi ino-honor natin, kahit yung mga gift na bawat isa sa atin, we honor the gift. Pero we look beyond the man. Ang tinitignan natin, yung Diyos na nasa tao. Amen. Anong ibig sabihin nun? Well, tingnan natin ito siguro sa Mark chapter 6, Mark chapter 1, Mark chapter 6, 1-6. Babasahin ko na lang ito para maging mabilis na tayo ng konti. When he went out, then he went out from there, si Jesus, lumabas mula doon, then he went out from there and came to his own country. So dumating siya sa kanyang sariling bayan, and his disciples followed him. Sumusunod ang kanyang mga alagad, verse 2, and when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue. Katulad ng ginagawa niya, nagturo siya sa sinagoga, and many, doon sa bayan niya, many hearing him were astonished, nagulat, namangha, na-amazed, saying, where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Nabalitaan niya yung mga ginagawa doon sa karatig ng mga bayan. Nung dumating siya sa bayan niya, nagturo siya sa sinagoga, namangha sila. Ang klaseng karunungan ito at yung mga himala na pinagagawa niya. Verse 3. Sabi, Mark 6:3. Sabi dito, sabi nila, is this not the carpenter, the son of Mary and brother of James? Hindi ba ito yung anak ni Maria? Yung kapatid niya si James, si Joseph, Judas, Simon, at yung mga kapatid niya, and are not his sisters here with us? So they were offended at him. Na-offend sila. Verse 4, sabi niyan, but Jesus said to them, a prophet is not without honor, except in his own country, among his own relatives, and his own house. Verse 5, now he could do no mighty work there. Hindi siya makagawa. Sa English lang to, halimbawa, yung play of words sa English. Hindi sinabi niyang, now, he would not do. Hindi sinabing, he would not do any miracles there. Yung hindi niya, o ayaw niyang gumawa. Pero ang sabi diyan, he could do no mighty work. He could not do no mighty work there, except to lay his hands on the sick people and heal them. Hindi siya makagawa, kahit gusto niyang gumawa. Bakit siya nahadlangan? And they marveled because of their unbelief. And he went about the villages in circuit teaching. Namangha siya doon sa unbelief nila. Sana ugat ang unbelief nila. Yung tinatawag na familiarity. Hindi ba si ano yan? Hindi ba si ganito yan? Kasama natin yung mga kapatid niya. Right? Yun yung tinatawag na looking, pagtingin lamang sa tao. Di ba si ganito yan? Kaya wala silang natanggap sa Panginoon. Familiarity ang tawag doon. Ngayon, pag tumingin tayo sa Diyos, we look beyond the man. Right? Ang nakikita natin yung Diyos sa tao. Hindi yung tao. Right? Ang Panginoong Yesus, meron siyang tinataglay na kapangyarihan mula sa Diyos. Magpagaling. Meron siyang tinataglay. Ang tawag doon yung anointing sa buhay niya. Na makakapagpagaling, makakapagpalaya ng mga may sakit. Right? Tatanggapin sana ng sarili niyang bayan yon. Katulad ng ginawa niya doon sa ibang bayan. Pero nahadlangan kung ano yung gusto niyang ibigay na nagmula sa Diyos, nahadlangan ito ng familiarity, ng kanilang unbelief. Yung unbelief ay nag-ugat sa familiarity. Kaya hindi sila makapanampalataya kasi naging familiar sila. So ganun din, ang familiarity ay pipigil sa'yo para tanggapin kung ano ang nais ng Diyos na tanggapin mo. Amen. Kaya we look beyond the man.
Hindi ang tao ang tinitignan natin, ang Diyos na nasa tao. Sa anointing niya. Tinawag, Panginoon, tinawag mo ang taong ito, I receive him as a gift. At anuman, Panginoon, ang para sa akin sa umagang ito, sa araw na ito, tatanggapin ko. Sa pamamagitan, mula sa iyo, sa pamamagitan ng preacher na to. Ng teacher na to. Pero kung titingin lang tayo sa tao at kanya lang karunungan, ang titignan natin, yun lang ang kaya mong tanggapin. Hindi ka makakatanggap ng mula sa Diyos na karunungan, pagtuturo, kapahayagan, at yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen po ba? And then number 3, prepare your heart to receive as you come every week. I-prepare mo, handa mo yung heart mo. Prepare your heart to receive as you come every week. So, handa. Pag darating tayo dito, nakahanda na yung heart mo. Kumbaga, Lord, I thank you for today. Ipag-pray mo. Ipag-pray mo. Release your faith by speaking it. Ihanda mo yung sarili mo na makareceive. Hindi lamang sa every Saturday. Ganon din sa church natin. Sa church, ganon din ang gawin natin. Release your faith by speaking it. Today is my receiving day. I will receive good thing that God has for me today. Amen. So ganon. Prepare mo ang heart mo. Hindi yung Sunday na naman. Right? O napipilitan ka lang. Kasi kung pagpupunta ka ng church na parang napipilitan ka, hindi naka-ready yung heart mo. Amen po ba? Narito pa po ba kayo? So pagka ganon ang nagiging attitude natin, pabigat na yung church. Magiging mabigat siya. Amen. So sa halip na makatulong ka, nakahawa ka na ng masamang attitude. Amen. Doon sa, imbis na maganda yung aura mo, nakaka-bless, nakaka-offend ka na tuloy. Amen po ba? Kasi mabigat yung pakiramdam mo. Pero pag piniprepare mo ang heart mo to receive, sinasabi mo, Lord, I thank you for today. This is my receiving day. I will receive from you, Lord, today. Not from man, but from you. I will receive good things from you today, Lord. So ma-maximize mo. Ibig sabihin, ang buhay spiritual mo ay nagiging exciting. Hindi lang relihiyoso. Hindi ka lang pumupunta ng church every week. Amen? Kundi gumaganda, may nararanasan ka sa buhay mo, lumalago ka. At nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na patuloy na gumagawa sa buhay mo. Amen po ba? Yan yung problema sa maraming mga churches. Wala dito yon, pastor. Amen? Sabihin nga po natin, wala dito yan, pastor. Amen. Pero kapag hindi natin na-realize itong mga bagay na ito, pwede lang tayong maging relihiyoso lang. Punta tayo ng church, Sunday, uwi. Punta ng church, uwi. Sa loob ng 5 taon, yun. Sa loob ng 10 taon, gano'n. Kapag tinignan tayo, walang nagbabago. Amen. Praise the Lord. And number 4, stay focused and don't quit. Para ma-maximize natin ang ating training na ito, stay focused and do not quit. Maging focused tayo, Lord, this is part of my training. I know that you have a plan. Panginoon, lalago ako dito sa training na ito. I believe that you sent me here. Panginoon, naniniwala ako na ito ay part ng calling mo sa buhay ko. I believe that, Lord. Kasi kung hindi mo paniniwalaan yun, huwag na tumuloy. Amen. Kung hindi ka na din lang naniniwala na, Lord, ikaw to dito. Gagawa ka sa buhay ko. Kung hindi mo pinaniwalaan yon, sasuggest ko sa'yo, huwag ka na tumuloy. Sayang lang yung oras mo. Pero kung alam mo na, Lord, alam ko na piniprepare mo ako. Nais ko, Panginoon, na mangyari yung kalooban mo sa buhay ko. So, itatrato ko ito, na itong 7-week period na ito, Panginoon, na part ng calling mo sa buhay ko. So, tingnan natin, i-review ninyo yung mga how to maximize. Review natin kung sinusulat niyo. And number 4 doon is stay focused and don't quit. Kung naniniwala ka at plano ito ng Diyos sa buhay mo, na ito ay kaloob ng Diyos sa iyo, regalo ng Diyos sa iyo. Amen. Stay focused and do not quit. Alam niyo, setting goals is important for success.
Philippians chapter 3, verse 14. Sabi ni Paul, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press toward the, what's the next word? Goal. I press toward the goal. Si Pablo nagsabi, I press toward the goal. So goal setting is important for success. Para maging successful, may ginagampanan ang goal sa buhay natin. Ang sabi ng, I think this is a Chinese proverb, sabi, if you're aiming at nothing, you're sure to hit it. Kapag inaasinta mo, ano ba, tumutudla ka sa wala, wala kang tinutudla, sigurado yan, tatamaan mo. Di ba? Walang sablay yan. Tatama ka dyan. Anong tatamaan mo? Wala. Right? Wala kang tinutudla eh. If you are aiming at nothing, you're sure to hit it. Isa pa, if you are going nowhere, lakad ka lang. Brad, saan ka pupunta? Wala. Makakarating ka talaga doon. Sa kawalan. Wala ka naman eh. Di ba? Wala ka namang pinupuntahan. So, doon ka talaga makakarating yan. Wala. So, yun yung kahalagahan ng goal. Kung may ini-aim ka. Amen. Kasi kung wala kang tina-target, mahihit mo talaga ang walang target. Pero kung meron kang gustong mangyari, yun yung isiset mo. Sabi ni Paul, I press toward the goal. Kung wala kang goal, hindi ka magpipress. Amen. When the going gets tough, alam mo, nag-decide ka lang ngayon, ay gusto ko. Pero wala kang goal. Ay, madali sa'yo mag-quit. Pag wala ka ng pamasahe, wala ka ng ganito, ay hindi ko na gusto yung turo. Quit ka na. Kasi wala kang goal. Pero pag may goal ka, you press toward that goal kasi meron kang gustong mangyari. Amen. Jesus had a goal. Maging ang Panginoong Jesus, merong goal. Luke chapter 13, 32 to 33 sa NIV. Ang sabi diyan, he replied, go tell the fox, si Herod ito, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal. So si Jesus, may goal. In any case, sabi niya, I must press on today and tomorrow and the next day. Ang goal niya is to go to Jerusalem. The goal is the cross. Sabihin mo sa fox na yan, magpipreach ako ngayon, right? I will heal the sick, I will preach, and I will reach my goal. Jesus had a goal. Meron siyang goal in mind. The cross is his goal. Amen. Yun yung mission niya. Si Paul, he had a goal. Kaya sabi ni Paul, I press toward the goal. Kasi again, uulitin ko, kung wala kang goal, hindi ka magpipress. Amen. When the going gets tough, alam mo kung ano yung mag-keep you going? Goal. Yung goal mo. Amen. Anong goal mo? Halimbawa sa marriage ninyo, marriage life, what's your goal? Ang goal, simply siguro para hindi na masyadong legalistic. Anong gusto mong mangyari? Yun lang. Right? Sa marriage mo, sa buhay mo, anong gusto mong mangyari? Right? Sa pagkatawag ng Diyos sa buhay mo, anong gusto mong mangyari? Gusto mo ba na linggo-linggo lang o punta ng church, uwi, punta ng church, uwi? Ayun lang ba gusto mo? O gusto mong lumago? Gusto mong magamit ni Lord? Amen. Kasi kung meron kang goal, kahit mahirap na, may goal ako. Amen. Sa takbuhan, halimbawa, kung merong 5 kilometers na takbuhin, fun run lang yung sa iba. Pag meron kang 5 kilometer na tinatakbuhan, gusto mo maabot yung goal, di ba? Kasi nagbayad ka, maraming tumatakbo. Pag hindi mo inaabot, kahiya naman, nag-sign up ka pa. Right? Pag may goal, magpipress ka kahit pagod ka na. Amen. Gusto mo marating yung goal. Amen.
Si Jesus merong goal. Si Paul merong goal. Jesus completed the goal. John 17:4. Sabi ni Lord, sabi niya, I have brought you glory on earth by finishing. Everybody say finishing. Sa ibang translation yan, completing. Finishing the work you gave me to do. So hindi lamang si Jesus may goal. Pero tinupad niya, na-finish niya yung goal. Kaya sabi niya, Father, I have glorified you on earth by completing the work that you have given me to do. Ang binigay mo, Panginoon, nabigyan kita ng kaluwalhatian sa lupa sa pamamagitan ng natapos ko yung ipinagagawa mo sa akin. Ganon din sa atin. Merong ipagagawa ang Panginoon sa iyo. Pero hindi mahalaga yung pagsisimula lang. Amen po ba? Isa sa mga hindi magagandang katangian ng Pilipino ay magagaling tayo mag-umpisa. Amen. Galing mag-umpisa sa una talaga naman. Praise the Lord. Yung enthusiasm, yung apoy. Pero pagdating ng kalaunan, hindi na natapos ang trabaho. Umpisa lang, pako, lagare. Ay, pag napagod na, hindi na nagawa. Hindi na naging silya, naging panggatong na. Gagawa ako ng silya, ma. Gagawa ako, lagare. Nung napagod na, hindi na tinuloy, hindi na naging silya. Gatong mo na lang yan, ma. Praise the Lord. Tawa ng tawa yung asawa ko tuloy. But again, point is, hindi lang mahalaga yung pag-uumpisa. Ang mas mahalaga kung paano mo tinapos yung inumpisahan mo. Marami sa mga mananampalataya, ganyan pa din. Kahit namamana natin sa kultura. Right? But it's not important just starting on the job. What's more important is finishing the job. Si Paul, tinapos niya rin, Acts chapter 20, verse 24. Sabi ni Paul ganito sa NCV. Sabi niya, I don't care about my own life. The most important thing is that I complete my mission. The work that the Lord Jesus gave me to do. Sabi niya, walang halaga ang buhay ko na ito kung hindi ko lang din matatapos ang pinagagawa ni Lord sa akin. Amen. Pero mahalaga sa pagtapos ng goal, alam mo kung anong pinagagawa ni Lord. Anong pinagagawa sa'yo? Amen. Anong pinagagawa ng Panginoon sa'yo? Doon ka makakapag-press when you know your goal. 2 Timothy 4:6-7, For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Jesus had a goal. He finished his goal. I have glorified you on earth by completing the work you gave me to do. Sabi niya sa Ama. Si Paul, my goal. I press on toward the goal at the end of his life. Sabi niya, none of these things move me, nor do I count myself or my life dear unto myself. Only I might finish the race. Finish the race. Tapos sinabi niya, I have kept the faith. I have finished the race. Tinapos niya. Amen. Sa atin, may inumpisahan ng Diyos sa buhay mo. He who has begun a good work in you will continue. Amen. Will complete it. May inumpisahan ng Diyos sa buhay natin maganda. Tapos ang Diyos ay gumagawa ng mga training plan sa buhay mo. Amen. Nag-orchestrate si Lord ng mga training plan para marating mo that you can be firm, strong, steadfast in the Lord, na maaasahan ka na tanggapin kung ano ang inihanda ng Panginoon sa buhay mo, ang pagkatawag mo. Amen. But it's part of your calling. Meron din tayong mission, meron tayong work na pinagagawa ang Panginoon sa atin. John 17:18, ito yung sinabi ng Panginoon, as you have sent me on the earth, I have sent them.
Hallelujah. In life, pagpapatuloy natin, in life, you'll find four kinds of people. Sa buhay na ito, when it comes to finishing your goal, not quitting, sa buhay na ito, in life, you will find four kinds of people. Ilang klase ng tao? Four kinds of people. Iisa-isahin ko. Number one, cops out. Yung cop-outs ng mga tao, ito yung people who have no goals and do not commit. Cop-out ang tawag sa kanila. Mga tao na wala silang goal, kaya hindi nagko-commit. Kasi wala silang goal. Ba't ako magko-commit? Right? Wala silang iniisip na goal sa isip nila. So hindi sila nagko-commit. Number two, the holdouts na tinatawag. Ito naman yung mga taong those who don't know if they can reach their goal, so they're afraid to commit. So meron silang iniisip din na gusto nilang marating, pero kaya ko kaya? Kaya sila hold out. Nag-hold out sila. Ay, pasensya na po kayo, pastor, hindi ako Pero gusto ko sanang mangyari, pero hindi ko alam kung kaya ko ba. Hold out. So nag-hold out. Pangatlo, yung mga drop out. Yung mga drop out, people who start toward a goal, nag-umpisa sila. But when the going gets tough, they quit. Pag may goal ka, lalo na sa Panginoon, alam nyo, mga kapatid, kapag ang Diyos merong gagawin sa buhay mo, merong mga opposition na darating. Makikita ninyo yan. Katulad halimbawa na sinabi ng Panginoon, let's go over to the other side. Sabi niya sa mga alagad. Punta tayo sa kabilang ibayo. Let's go over to the other side. At dahil nag-declare na si Lord that we will going to the other side, tulog na siya. Anong nangyari? Nagkaroon ng malakas na alon. Magkaroon ng malakas na hangin, rather. Hangin muna bago alon. Hinampas ang alon, lumakas, pumasok sa bangka. Sabi ng Panginoon, sabi nila, Lord, di ba? Hindi ba kayo nag-aalala? Malulunod tayo. Tumayo ang Panginoon, ni-rebuke ang hangin. Shh, hush, be still. Bulang na lang sabihin ng Panginoon, di ba sinabi ko sa iyo, pupunta tayo sa kabila, hindi sa ilalim. Ay, sabi ko sa kabila, tayo pupunta. Ba't nag-aalala kayong pupunta tayo sa ilalim? Amen. Let's go over to the other side. Pero nakita nila na merong a wind, a great windstorm arose. Itong windstorm na ito, demonic na klase. Hindi siya by nature. Demonic siya kasi merong misyon sa kabila. Sa kabila, abutan nila yung isang tao doon na demon-possessed na pinagaling ni Lord. Pero point is, kapag tayo'y lumalakad sa Panginoon, may gagawin tayo sa Panginoon, may misyon tayong ginagampanan sa Panginoon, merong opposition, nag-o-oppose. Pero tayo, we don't drop out. When the going gets tough, lalo tayo nagtitiwala sa Panginoon kasi meron tayong mga goals. Amen. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pangitain, kailangang tapusin. Amen. Siya din ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At ika-apat na klase ng tao, yung tinatawag na all out. Sabihin nga po natin, ako yan. Amen. So yung mga all out. People who set goals. Tapos ano pang ginagawa nila? They commit to them and pay the price to reach them. Ang tawag sa kanila, all out. Okay, so apat na klase ng tao. Pwede nating sabihin, sa 7-week na training na ito, merong apat na klase ng estudyante. Amen. Ano yung pastor yung apat na yon? Cop out. Tingnan natin kung meron nga ba. Yung mga hold out. Yung mga drop out. At yung all out. Alin kaya tayo dito? I pray na lahat tayo ay nasa ika-apat na kategorya. Amen. Pero kapag kayo ay nasama dito, iti-text ko kayo. Yun ang magiging tawag ko sa inyo. Joke lang. Pag kayo halimbawa ay nag-commit kayo, doon na lang sa drop out. People who start to want to go, when going gets stopped, they quit. Pag nag-quit kayo, yun na lang tawag ko, drop out. No, biro lang po. Pero I pray na tayo ay
nandoon sa ika-4 na kategorya that all out tayo. Pero napakahalaga nung una na realize that this is part of God's training for your life. Amen? At, sasabihin ko lang ito as sweet as I can, kung hindi mo talaga, napilitan ka lang talaga, at hindi talaga ako babalik, pastor, sa susunod, pasensya na po. Right? No condemnation. Amen? No, really, seriously, huwag po kayong ma-feel condemned. Hindi ko po kayo to-text na drop out or anything. Hindi po. We've been praying for you. And again, ito po ay isang offer natin, service na ginagawa natin kung ano ang pinagagawa ng Panginoon. But we believe, naniniwala po kami na may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. And we will continue to pray for you kahit na kayo ay mag-drop out. Ano ba, sa ibang church kayo, right? And tapos you decide, but we will continue to pray for you. Panalangin natin, as I always do, na Lord, gabayan mo at pangyarihin mo, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay ng aking kapatid. That they may stand complete, perfect in the will of God for them. Hindi lang sila mapunta sa relihiyon, Lord. Hindi lang sila, kumbaga, paikot-ikutin ng relihiyon, na maging relihiyoso lamang. But Lord, I pray na malakaran nila ang kalooban ng Panginoon sa buhay nila. Number 5, lastly, be a doer of the word. Be a doer of the word. Ang lahat ng ito, it will not make sense if you will not decide to be a doer of the word. Ang sabi ng James chapter 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Kapag tayo po ay naging hearer lang ng word at hindi nagsasagawa, wala po tayong ibang dinadaya, sarili mo. Amen po ba? Amen. Ang isang paghahalimbawa dyan, halimbawa sabihan mo yung anak mo, Kuya, mag-toothbrush ka. Right? Sabi niya, sige na nga. Pasok siya sa comfort room, sa CR, sa banyo. Pasok siya. Tapos, labas siya. Hindi naman nag-toothbrush. Tapos sabihin ng tatay niya, Kuya, nag-toothbrush ka ba? Opo. Sino sa tingin mo dinadaya mo? Si tatay mo o sarili mo? Sarili mo. Hindi naman yan para sa tatay mo yung pag-toothbrush. Amen po ba? So, pag ganun din sa salita ng Diyos, ang mga inuutos, instructions sa atin ng Panginoon, para yan sa'yo. Kaya kapag pinakinggan mo lang, tapos, kunwari ginawa mo din, wala kang ibang dinadaya. Hindi mo dinadaya si Lord. Dinadaya natin ang ating sarili. Luke chapter 6, verse 46 to 49, sa Message Bible na, para mabilis na lang tayo, sa Message Bible. Sabi ng Panginoong Jesus, ito yung sinabi niya, why do you call me Lord, Lord? Sa Message Bible, why are you so polite with me, always saying, yes sir, that's right sir, but never doing a thing, I tell you. 47, these words I speak to you are not mere additions to your life. O sabi niya, bakit niyo ako sinasabi niya, yes sir, hindi naman sinusunod yung mga sinasabi ko. Sabi niya, itong mga sinasabi ko sa inyo, mga sinasalita akong mga salita sa inyo, hindi lamang pandagdag sa buhay ninyo, mere additions to your life. Homeowners, improvements to your standard of living. Hindi lamang siya dagdag, hindi lamang siya parang improvement sa iyong pamumuhay. Right? They are foundation words to build a life on. Mga foundation words na ito. Ito yung magpapatibay sa buhay mo. Hindi ito yung pang Facebook lang na kunwari ikaw ay gumanda-ganda din ang spiritual din ako, malago na din ako, post ako sa Facebook, hindi yan. Ito yung mga sabi niya, ito yung foundation words to build the life on. Verse 48, if you work the words in your life, kapag tatrabahuin mo ito, yun yung trabaho natin actually. We work the Word of God in our lives. Yun yung trabaho natin. Na ang itong salitang ito ay maging integral part ng buhay natin. Hindi, ang disenyo ng librong ito ay hindi manatili dito sa libro, sa mga pages nito. Ang disenyo nitong librong ito ay ito mag-transform na maging ikaw.
Si Jesus, He is Word made flesh. Itong librong ito, ang disenyo nito na mag-transform at maging ikaw. Kung sino ka na nilikha ng Diyos ayon dito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya natin siya wino-work sa buhay natin. If you work the words in your life, you are a like carpenter who dug deep and laid the foundation of his house on bedrock. When the river burst its banks and crushed against the house, nothing could shake it. Gustong-gusto ko yung term na yun, nothing could shake it. Wala. Kahit anong klase ng bagyo ang dumating. Signal number 1, signal number 2, samahan pa ng baha, nothing could shake it. It was built to last. Yun yung gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin, built to last. Hindi lamang built ngayon, tapos wala na, hindi naglalast. Nais ng Panginoon sa atin is we are built to last. Yun ay nagagawa sa pamagitan ng salita ng Diyos. You are built to last. 49, but if you just use my words, kung gagamitin mo lang ang aking mga salita in Bible studies and don't work them into your life, you are like a dumb carpenter who built a house but skipped the foundation. When the swollen river came crushing in, it collapsed like a house of cards. It was a total loss. Alin ang gusto natin mangyari sa buhay natin? Total loss or built to last? Kasi parehas na tao ito, parehas na dumating ang bagyo, ang mga unos. Isang bagay ang nag-distinguish sa kanila, ang nagpaiba, yung taong gumagawa ng salita ng Diyos. Kumpara doon sa hindi nagsasagawa, nakakarinig at hindi gumagawa. Isa lang, obedience to the Word. Amen. Obedience to the Word. Ang pagsunod sa salita ng Diyos, yan yung, sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 21, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him also and will manifest myself to him. Magpapakilala ako sa kanya ng lubos-lubos. Pero ang tunay na taong umiibig sa akin ay hindi lang yung nagsasabing, I love you, Lord, but I hate my brother. Kundi yung taong sumusunod sa salita ng Diyos. Alam niyo, maaari sa atin, it takes time ang pagsunod ng salita ng Diyos. Pero kailangan na mamuhay tayo dito sa salitang ito. Binabasa natin araw-araw. And then kapag binabasa natin, we adjust according to the Word of God. Doon mo makikita ang tunay na stability sa buhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi sa pagbabasa lang at pakikinig lang. Makikita at malalaman mo ang isang tunay na Kristiyano na malago, stable, at alam mong malago sa pananampalataya. Makikita mo. Yun yung mga tao na sumusunod sa salita ng Diyos. Sila yung makikita mo na dumating man ang mga bagyo na natiling malakas. Nagkakaroon man ng problema pero hindi natitinag. Amen. Kasi ginawa nila ang salita ng Diyos na pundasyon ng kanilang buhay. Amen. At iyon yung nais na mangyari ng Panginoon sa bawat isa sa atin. 5 things that will maximize your 7-week training time. Tulungan nga po ninyo ako. Number 1 is you have to realize that this 7-week course is a part of God's training for your life. Number 2, look to God and not to men. Number 3, ano yung number 3? Prepare your heart to receive as you come every week. Number 4, ano yung number 4? Ano yung number 4 ulit? Sabihin natin? Stay focused. Amen. Stay focused and don't quit. Kung nais natin na maximize yan. And number 5, ano yung number 5 again? Be a doer of the Word of God. If you do these things, right? Kapag ginawa natin to, receive from the heart and applied properly in our lives, sasabihin ko sa inyo, God will do a mighty work in your life sa 7-week course na ito.
Kung titingin tayo, kahit ako, I myself, I'm looking to the Lord. Amen. Hindi ako nakatingin sa sarili ko, right? But subalit nakatingin tayo sa Panginoon. Sapagkat alam natin na ang Diyos ang may plano sa buhay natin. God is our God. We are the people of God. We belong to God. At ang disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, patatagin tayo, palaguin, i-prepare tayo, i-train para magamit niya tayo, na maggamit niya tayo at tayo ay ma-prepare niya tayo for a maximum kingdom impact sa generation na ito.